Kung isang kang negosyante ngayon at problema mo or worried ka baka in the future malulugi yung business mo, or nagbabala ka pa lang na magnegosyo tapos hindi ka makapag-start dahil nawo-worry ka na baka hindi papatok yung negosyong naisipan mo at baka malugi lang din yung business mo, 'di ba? So, tapusin niyo po yung video na to dahil this video is for you. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Silvido. At meron na po akong 10 taong kalugian at kapalpakan sa pagninegosyo. So, kwento ko lang sa inyo mga boss, no? Ang dami ko na pong pinagdaanan sa pagbi-business. Na-try ko na po na mag-food business, na-try ko na din na mag-software, na-try ko na din na mag-dropshipping, na-try ko na din na mag-supply ng mga siumay, ng mga ngoyong, na-try ko na din na magbenta ng mga sapatos, mga t-shirt. Lahat ng yon lugi talaga. So tatapatin ko lang kayo mga boss, no? Sa pagninegosyo talaga, para sa akin na isa lang yung sure talaga. Kahit na maliit yan or malaki yan, sure ako malaki yung risk na malulugi talaga yan. Kung naalala nyo dati si Nokia, ang laking negosyo yan, di ba? Kung totoosin, sobrang laki na nila, sobrang sikat nila, pero bakit nalugi pa rin? 'Di ba? Merong mga malalaking kumpanya na nalugi din. Si Friendster, 'di ba? Dati kung naalala nyo, before lumabas si Facebook, merong Friendster dati. Doon tayo gumagawa ng mga backgrounds, nag-i-edit tayo ng backgrounds, yung merong music, 'di ba? Pero nawala 'yon sila. 'Di ba? So meaning to say, very common lang talaga na nalulugi yung isang negosyo. And based naman sa mga experience ko din, ganun lang din. Kumbaga grateful na tayo na yung business natin umabot sa 2 years, umabot sa 3 years, umabot sa 5 years. Yung iba merong umabot sa 20 years, 30 years. Pero para sa akin, lahat ng mga negosyante dumaan talaga sa pagkalugi. Ang daming business nilang nalugi bago sila nakakita ng isang negosyo na umusad talaga at kumita. So ito lang yung ito lang yung masasabi ko talaga. Normal na yung mga negosyo talaga, normal talaga siya na nalulugi. Pero para sa akin ang entrepreneurship kasi is not about your whole business. It's about you. Para sa akin, isa sa pinaniniwalaan ko, kahit na nalugi man yung isang negosyo, pero kung ang negosyante mismo ay hindi siya sumuko, hindi siya nag-quit, hindi siya nag-stop, patuloy pa rin siyang nagninegosyo, masasabi kong hindi pa rin siya lugi. Okay? Masasabi mo lang na lugi siya kapag yung tao na yon, kapag yung negosyante na yon ay tumigil na. Okay? Nag-quit na siya, hindi na siya nagpatuloy, naging sad siya or naging emotional siya or meron siyang anxiety, meron siyang trauma sa pagninegosyo, all of a sudden tumigil siya. Yun ang para sa akin, yun ang matatawag ko na lugi. Pero kapag yung isang negosyante, kahit na ilang beses siyang lumagpak, ilang beses siyang tumaob, ilang beses siyang nalugi sa negosyo niya, pero after a week, after a month, nag-start ulit ng bagong negosyo, nag-start pa rin ng bagong venture, nag-start pa rin na sumubok ng mga bagong negosyo or bagong kahit na anong idea niya. So yun yung tunay na entrepreneur talaga. I'm not discouraging everyone na baka dahil dito hindi na kayo magbe-business. Kumbaga pinakita ko lang sa inyo na ganun talaga, ganun yung risk sa pagninegosyo. Malaki talaga yung risk na malulugi yung business natin. Pero bilang isang negosyante, trabaho natin na mag-testing, trabaho natin na to keep on learning,
trabaho natin na kung meron ka ng kumikita ngayong negosyo, huwag kang makampante. Keep on improving it, keep on innovating, keep on creating new things. Ayun. Para kung malugi man yung isang aspect ng iyong negosyo, meron ka pa ring ipapalit. So ganun dapat yung utak natin. Hindi tayo makampante. Okay, meron na kaming negosyo na kumikita. Meron na kaming product na pumatok. Meron na kaming services na pumatok. So what if something will happen like pandemic? 'Di ba? Sure ka ba na yung business mo ngayon ay magsusurvive? So kailangan talaga na maging advance yung pag-uutak natin, na hindi tayo makontento sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi tayo makampante na kisyo meron kang gumana na isang negosyo, kontento ka na. Dapat kang mag-innovate, dapat kang mag-create ng mga bagong bagay, mga bagong strategy para madala mo yung business mo on the next level. Okay, so yun lang po muna, and then sana meron kayong natutunan, and then comment kayo sa baba kung para sa inyo ano ba yung dapat gawin ng isang negosyante para hindi malugi yung kanyang negosyo. Okay, so see you on my next vlog mga boss. Bye bye.